Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Sadyang nakakaaliw at nakakalibang ang pakikinig ng mga kwentong ipinapadala sa iyo ng libu-libo mong tagatangkilik. Unang pakikinig ko pa lang sa iyong mga kwento ay agad ko itong nagustuhan. Kaya naman, nakasubscribe na ako sa dalawa mong YouTube channel, ang mga kwento ni Apong Isaac at The Voice Addict. Hindi ko nga akalain na maiisipan ko pang sumulat sa iyo para maibahagi ko rin ang aking kakaibang karanasan. Minsan, may mga pangyayaring sinusubukan tayo kung hanggang saan tayo magiging malakas at matapang. Lalo na kung ang nais natin ay ang makatulong sa ating kapwa at mabigyan ng katahimikan ang lugar na bahagi na ng ating buhay. Kaya nga, hindi ko inaasahan na magagawa ko ang isang bagay na totoong hindi madali dahil maaaring may malaking mawala sa akin. Subalit buo ang loob ko, nakakayanin ko yun sa tulong ng agimat at patnubay ng dakilang lumikha. Kung ano man ang nais kong sabihin, ay siya kong nais na ibahagi sa iyo. Itago mo na lamang ako sa pangalan na Garrido. At ito ang aking kwento. Aalis na po ba kayo, Tay? Oo, Jessie anak. May magpapagawa kasi ng gate. Ang gusto ay gawa sa bakal. Kaya iwi-welding ko. Taga-kabilang baryo. Galing daw sa ibang bansa. Wow! Sigurado, Tay, may imported na chocolate yun. Sana po bigyan po kayo. Ikaw talagang bata ka, oh. Pagkain na naman ang nasa isip mo. Nakakahiya naman kung manghihingi ako sa kanya. Sakali po, Tay, nabigyan kayo. Huwag niyo pong tatanggihan, Tay, ha? Aba oo naman. Nakakalabo daw ng mga mata ang tumatanggi sa grasya. Kaya nga po, kapag may nagbibigay po sa akin, tinatanggap ko po agad. Para po hindi lumabo ang mga mata ko. Tay, siguro po si Lola, hindi niya po tinatanggap yung mga ibinibigay sa kanya. Kasi po malabo na po ang mga mata niya eh. Sandali nga lang. Narinig ko pangalan ko. Pinagmamaritisan niyo ba ako mag-ama dyan? Hindi po, inang. May sinasabi lang po itong apo niyo tungkol po sa lumalabong mata kapag daw tinatanggihan ng grasya. Hindi naman ako tumatanggi sa grasya. Talagang malabo lang mga mata ko dahil sa katandaan. Sandali nga, Garrido, bakit ba hindi ka pa umaalis? Bakit tanghaliin ka sa trabaho mo? Hala, umalis ka na. Opo, inang. Alis na ako. Kayo na po ang bahala dito kay Jessie. Tay, babay po. Mag-iingat po kayo ha. Kumaway na ako sa aking anak at kay inang para magpaalam. Saka sumakay na ako sa luma kong motorsiklo para pumunta na sa kabilang barangay. Tsak na naghihintay na sa akin doon yung lalaking kausap ko para magbigay ng trabaho. Naiwan si Jessie sa kanyang lola Donata dahil kailangan ni inang ang makakatulong sa mga gawaing bahay. Siya nga pala, apo. Wala nang laman tubig yung baka natin. Wala na tayong maiinom. Yung drum naman na imbakan natin ng tubig ay paubos na. Hindi ka na makakapaligo kapag naubos yon. Si Lola talaga ang dami pang pasakali eh. Hindi agad tumbukin. Hindi na lang sabihin na kailangan ko ng umigib ng tubig. Aba, nadali mo, apo. Yan talaga ang sasabihin ko sa'yo. May manghuhula ka ba? Boss, paligoy-ligoy pa po kasi kayo, Lola Donata eh. Hindi niyo na lang po ako diretsahin. Ikaw na bata ka. Pati pa naman yun inireklamo mo. Sige na, kunin mo na yung container ng tubig at umigib ka na. Dahil maya-maya lang ay magluluto na rin ako. Walang nagawa ang anak ko, kundi sundin ang utos ng kanyang lola. May konting kalayuan mula sa bahay namin ang poso ng tubig. Hindi naman magiging mahirap yon para kay Jessie dahil may kariton siyang magagamit para sa pag-iigib.
Inilalagay lang niya sa kariton ang container ng tubig at saka itutulak niya yun para iuwi. Saka magtutulong na sila ni Inang para alisin yun sa kariton. Sa poso kumukuha ng tubig ang mga naninirahan sa Baryo Mabolo. Wala pa ring linya ng tubig ang nakakarating sa aming baryo kahit matagal na yung proyekto ng aming mayor. Nasanay na kami sa mga pangako ng politiko na hanggang pangako lang, pagkatapos ay mapapako lamang. Sa bagay, wala namang bago dun. Kalakaran na yun sa mga politiko na kilala lang ang mga tao kapag panahon ng eleksyon. Sa kasabi-sabi nga ng ibang taga-baryo ay wag na daw kaming reklamador. Pinangakuan na nga daw kami, kaya wag na naming hintayin. Natuparin pa yun. Ginagawa lang talaga naming katatawanan yun kaysa magpa-apekto pa kami at mainis. Isa pa, ay sanay na rin naman ang mga taga-baryo sa ganung uri ng buhay. Kapag kailangan ng tubig ay may poso naman na mapupuntahan. Yun ang importante, ang may mapagkukunan ng malinis na tubig na maaaring ipangluto at inumin. Naging masipag sa pag-iigib ng tubig si Jessie, lalo na kapag kasama niya ang kaibigang si Randy. Kaya bago pa siya tumuloy sa poso ng tubig para umigib, ay dadaan siya sa bahay ng kaibigan. Bakit, Jessie? May kailangan ka ba? Halika na, kunin mo na rin yung lalagyan niyo ng tubig at sabay na tayong umigib. O sige, wala na rin kaming tubig eh. Masishare mo na ako ni nanay kapag umuwi siyang walang laman yung mga banga namin. Sana, kukonti lang ang umiigib sa poso, no? Okay lang kahit marami pa. Maghintay na lang tayo. Saka, pipila naman yan eh. Kapag ganung magkasama ang magkaibigan at nagiging magaan ang gawain para sa kagaya nilang bata, ay mabigat at nakakabagot. Kaya mainam talaga na may kaibigan ang anak ko si Jessie. Nakakasama niya sa mga lakaran at para gawin ang mga gampanin nila sa kani-kanilang bahay. Subalit nagtaka ang dalawang bata nang makarating sila sa lugar kung saan naroon ang poso ng tubig dahil wala silang inabutang pila roon. Bakit kaya walang pila, Randy? Nakapagtataka naman. Baka tapos na sila mag-igib. E di ayos, solong-solo natin tong poso. Kung sa bagay, tama ka. Sige, halin-hinan tayo sa pagbobomba dito sa poso. Mauna ka na muna. Punuin mo na muna yung isang container na dala mo. Bago pa nila simulan ang pagbomba sa poso, ay lumapit sa kanila ang isang lalaki. Sinabi ng lalaki na wala ng tubig na lumalabas sa poso. Natuyuan daw ito, kaya hindi na magamit. Pero, nung nakaraang araw lang po, ay umigib pa ako dito ah. Oo nga po, ako rin po. Pinuno ko pa nga po yung drum namin. Tapos ngayon wala nang laman? Nagtataka nga rin kami. Bakit biglang nangyari yun? Sabi ng matatanda ay posible daw yun dahil maaaring nasagad na ang tubig sa ilalim ng lupa na kinalalagyan ng tubo. Naku, paano kaya yan? Wala kami mapagkukunan ng tubig. Nako, baka mamatay tayo sa uhaw niyan, JC. Meron pa naman mapagkukunan. Kaya lang, isang balon. Naroon na ang ibang taga rito sa baryo. Doon sa balon sila kumukuha ng tubig. Saan po yun, Manong? Doon na lang po kami pupunta. Itinuro ng lalaki sa aking anak at sa kanyang kaibigan ang balon na mapagkukunan nila ng tubig. Magkatulong ang magkaibigan na itinulak papunta sa kinaroroonan ng balon ang dala nilang kariton. Kaya lamang nang dumating sila ay maraming tao at mahaba ang pila ng mga balde. Walang nagawa ang dalawa kundi ang pumila din at maghintay. Ilang oras ding naghintay sa pila ang magkaibigan. Kaya gano'n na lang ang pag-aalala ni Inang nang makauwi si Jessie. Bakit ngayon ka lang, Jesse? Bakit inunahan mo na naman ng paglalaro? Dahil kasama mo si Randy.
Kasama ko nga po si Randy, Lola Donata. Pero hindi po kami naglaro, kundi pumila po kami doon sa may balon. Ano ka mo? Balon? Sa balon kayo kumuha ng tubig? Opo, kasi po wala na pong tubig na lumalabas sa poso. Totoo ba yung sinasabi mo, Jessie? Lola, totoong totoo po. Saka ba't naman po ako magsisinungaling? Matagal na ang posong yon. Nakapagtataka na wala nang lumalabas na tubig. Sabi po ng lalaking pinagtanungan namin ay natuyuan daw po. Imposible naman yata. Hindi pa naman ngayon tag-init. Kadalasan tuwing tag-init lang natutuyuan ang mga poso. Kaya bukas na lang po ulit kami babalik sa balon ni Randy. Kasi po mahaba po ang pili. Buti na lang 5 container natin. Kaya kasya na po ang laman nun para magamit natin hanggang bukas. Oo, kasya na sa atin na po. Kaya lang, medyo malayo sa atin ang balon na pinag-iigiban mo. Yun nga lang po, Lola. Buti na nga lang po may kariton akong nagagamit eh. Totoong nakapagtataka na natuyuan ng tubig ang poso. Sa Baryo Mabolo na ako isinilang at lumaki. Pero hindi naman dati nangyayari ang ganun. Na natuyuan ng tubig ang posong matagal nang ginagamit at pinakikinabangan ng mga naninirahan doon. Naisip ko rin na posibleng ang dahilan nun ay ang sinasabi nilang climate change na totoong nakakaapekto sa ating kalikasan. Pero kung anuman ang tunay na dahilan nun, ay totoong apektado kaming mga taga Baryo Mabolo. Magiging mahirap sa amin na hindi mapapakinabangan ang poso ng tubig. Nagtataka pa rin ako, inay. Kasi nga, ngayon lang nangyari ito. Totoo ang sinabi mo, anak. Dalaga pa ako nang hukayin ang pinagtayuan ng poso na yon. Wala namang nangyayaring ganyan na natuyuan ng tubig. Sabi nga ng mga humukay niyan, ay may magandang pwesto ang poso dahil malakas ang bukal ng tubig. Iba na talaga ang panahon ngayon, Nay. Nag-aalala tuloy ako, Garito. Saan po, Inay? Baka may kung anong kamalasan pwedeng mangyari dito sa Baryo Mabolo. Ba't yun naman po nasabi yan, Nay? May kutob kasi akong isang babala yang nangyayaring pagkatuyo ng tubig doon sa poso. Hindi magandang pangitain yon. Dahil sa pangyayaring yun ay naging usap-usapan at may kanya-kanyang komento ang mga taga-baryo sa bagay na yon. Ang ibang matatanda na halos kaedad ni Inang ay ganun din ang kanilang sinasabi. Maaaring may masamang pahiwatig yon. Kung anuman ay wala silang masabi. Kaya naman maging ang mga bata ay nagkaroon ng takot at pangamba dahil sa sabi-sabi ng mga matatanda sa Baryo Mabolo. Grabe, nakakatakot naman yung pagkatuyo ng poso, Jessie. Ha? Bakit naman? Dahil ba mauuhaw tayo at wala na tayong maiinom? Bakit? Meron pa namang balon na maaari natin mapagkunan ng tubig ah. Hindi yun. Kundi yung pwedeng mangyari dito sa baryo. Baka nananakot lang ang mga matatanda. Eh paano nga? Kung totoo. Bakit? Ano ba yung pwedeng mangyari? Ba't pati ikaw ay natatakot? Narinig ko kasi. Baka may lagim na mangyari sa baryo natin. Ha? Anong lagim? Gabi ng lagim? Yung parang drama sa radyo na napapakinggan ko? Hindi. Pero, pwedeng ganon. Ibig mong sabihin, may mga masasamang nilalang na maaaring magpunta dito sa baryo natin at dito magkuta para magasik ng lagim, ganun ba? Pwedeng ganon. Mga masasamang espiritu, mga maligno, maging mga aswang. Hoy, okay ka lang ba? Nananakot ka na naman eh. Ano bang nananakot? Pwedeng mangyari yun, JC. Kasi nga, yung pagkatuyo ng tubig doon sa poso ay maaaring babala daw ng malaking problema, ng lagim. Huwag na nga natin pag-usapan yan, Randy. Kinikilabutan ako sa mga sinasabi mo eh. Bakit? Naduduwag ka? Hindi sa naduduwag.
kundi hindi lang magandang pagkwentuhan natin yan. Ang mabuti pa, iba na lang ang pag-usapan natin. Gusto ko yung masasayang bagay. Teka, kung pumunta na lang kaya tayo doon sa may bukid, Ano namang gagawin natin doon? may mga naglalaro doon ng habulan. Sasali tayo sa ibang mga bata. May nagpapalipad din na saranggola doon. Punta na lang tayo doon para maging masaya naman tayo. Huwag na natin pag-usapan yung mga lagim-lagim na sinasabi mo. Buti pa nga. Dahil mamaya lang pag uwi natin, tsak, uutusan na naman tayo. Kaya nga maglaro na lang muna tayo. Tara na! Dahil wala nang ibang mapagkukunan ng tubig sa aming baryo, kundi sa isang lumang balon. Marami ang doon ay pumipila para umigib. Trabaho ng anak kong si Jessie ang araw-araw ay sumalok ng tubig na gagamitin sa pagluluto at iba pa. Dahil wala akong trabaho ng araw na yun, kaya maaga kong ginising ang anak ko. Bakit po yun, Tay? Nakakainis naman noon. Sarap pa matulog eh. Bumangon ka na riyan. Tay, tignan nyo nga po, madilim pa. Kaya nga tamang-tama yan eh, medyo madilim pa. Kaya bumangon ka na at aalis tayo. Saan po tayo pupunta? Sa balon, sasalok tayo ng tubig. Pupunuin natin yung mga drum. Halos wala nang laman tubig ang mga yun eh. Tay, inaantok pa po kasi ako eh. Kaya mamaya na lang po. Kahit ako na lang po ang sumalok ng tubig. Magkasama po kami ng kaibigan kong si Randy, Tay. Hindi anak, ngayon na. Mas mainam ngayon na dahil medyo madilim pa. Kaya kakaunti pa sumasalok doon. Kung mamaya tayo iigib, tsak mahaba ng pila, mas maigi yung mauuna na tayo para mamaya wala na tayong gagawin. Tatay naman eh. Sige na, bumangon ka na riyan at huwag ka na magreklamo pa. Uuuna na ako sa ibaba ha. Ihanda ko na mga container at kariton. Tumunod ka na lang. Tamad na tamad pang bumangon ang anak ko. Pero wala siyang nagawa, kundi ang sundin ang sinabi ko. Pupungas-pungas na tumayo kahit masama ang loob. Nang makarating kami sa balon para umigib ng tubig, ay halos wala pang nakapila doon. Kundi mangilan-ngilan lamang. Kaya tama ang naging desisyon kong maaga kaming magpunta roon ng anak ko para kumuha ng tubig. Nang halos papatapos ko ng punuin ang mga container na aming dala, nang makarinig kaming mag-ama ng ingay. Nabahala rin ang ilang naroon sa balon. Nakita namin na may mga taong tumatakbo. Anong nangyayari? Bakit parang nagkakagulo? Napatingin sa akin ang ibang mga taong kasama namin ng anak ko sa may balon. Sila man ay hindi alam kung bakit tila nagkakaingay ang mga tao. Hanggang ang ilan sa mga taong tumatakbo ay napadaan malapit sa balon. Tinanong ng isang kasama naming umiigib ng tubig ang lalaking papalapit kung ano bang nangyayari. Takot at pasigaw niyang sinabi na may aswang silang nakita at nambibiktima ng madadaanan. Kaya sinabihan niya kaming magtago at baka kami makita at atakihin. Dahil hindi ko kayang ipagsapalaran ang buhay namin ng anak ko, kaya agad kong hinila si Jessie para makapagtago. Ang ibang kalalakihang naroon ay nagkanya-kanya rin ng kubli upang hindi makita ng aswang na sinabi ng lalaking tumatakbo na patungo raw sa kinaroroonan namin. Ilang minuto rin kaming naghintay sa pagdaan ng sinasabi niyang aswang na nambibiktima. Kaya lamang, lumipas na ang ilang minuto ay wala namang kaming nakita o anumang dumating. Tara na anak, balikan na natin yung tubig natin at nang makauwi na tayo. Pero tay, baka po dumating yung aswang at patayin po tayo nun. Kanina pa tayo naghihintay sa pagdating ng aswang. Wala naman eh. Baka pinagtitripan lang tayo ng lalaking yun. Baka nananakot lang. Paano po tay kung totoo? Anak, sabi ko nga sa'yo, kanina pa dapat dumaan ang aswang na yun. Kaya halika na. Balikan na natin yung iniwan nating container ng tubig. Nauna na akong lumakad para balikan ang tubig na nasa kariton. Pagdating namin doon,
ay naroon ng kariton at ang container ng tubig. Pero wala na yung laman. Tay, wala nang laman yung container natin. Walang hiya. Mukhang naisahan lang tayo. Tamad lang yata sumalok sa balon ng buwisit na lalaking yun. Gumagawa pa ng kasinungalingan. Kinuha ang laman ng tubig itong container natin. Ang sama naman niya. Nahirapan tayong sumalok at ipunin ang tubig na yun. Tapos nanakawin lang pala. Kung sino man siya, may araw din siya sa akin, hayop siya. Sumalok na lang po ulit tayo, Tay. Ano pa nga bang gagawin natin? E di sumalok na nga uli. Kaya lang po, Tay, ang haba ng pila. Paano yan? Doon po tayo pipila sa pinakadulo? Ganun na nga. Hindi naman tayo maaaring sumingit. Dahil tiyak, magagalit ang mga nasa unahan ng pila. Ay naku, kapag minamalas nga naman, oo. Sabi ko nga sa iyo, anak, may araw din ng walang yan yon. Pumila na lang po tayo. Makakarma din na magnanakaw na yun. Sana, kung totoo yung aswang na sinasabi niya, siya ang unang atakin at patayin ng aswang para mabawasan ang mga taong manluloko at mapanlamang. Dahil sa nangyari, sa halip na matapos ng maaga ang gagawin naming pag-iigib ng tubig, ay lalo pa kaming natagalan. Kaya nga, patanghali na nang kami matapos. Dahil na rin sa haba ng pila ng mga sumasalok ng tubig sa balon. Oh, ano nangyari? Bakit ngayon lang kayo mag-ama? Maaga kayong umalis tapos ngayon lang kayo nakabalik. Ano ba yon? May nang tip po sa amin ni Tatay, Lola Donata. Ano ka mo? May nanloko sa inyo? Opo, kinuha niya po yung tubig po na naipon namin. Paano kung ano-ano pong kalokohan ang sinabi? Hinayaan kong magkwento si Jessie sa kanyang Lola Donata. Ako naman ay nararamdaman pa rin ang inis. Hindi dahil sa tinanghali na kami sa pagkuha ng tubig, kundi yung damdamin na nalamangan kami. Pilit kong inaalala sa aking isip ang muka ng lalaking yon, pero hindi rumirehistro ng malinaw sa utak ko ang itsura niya. Siguro dahil tumatakbo ito at nagmamadali nang makita ko. Pero posibleng maalala ko ang mukha niya kapag nakita ko uli. Subalit ng sumunod na mga araw, ay napabalitaan tungkol sa isang taong natagpo ang patay sa aming baryo. Narinig ko yun nang minsang nag-uusap ang aking anak at ang kaibigan niya na si Randy. Baka kung saan mo lang narinig yan, Randy ha? May mga marisol at marites kang narinig na gumagawa ng kwento. Ano ka ba, JC? Totoo yung sinasabi ko sa'yo. May natagpo ang patay malapit to sa may ilog. At puno ng dugo ang katawan. Tapos wakwak ang katawan at nawawala ang lamang loob. Alam ko na ang kwentong yan. Siguro may sindikato na kumukuha ng laman loob para ibenta. Ayos ka rin, no? Kung ano-anong naiisip mo eh. Siguro napapanood mo yan sa pelikula. Pwede namang ganun ang nangyari, di ba? Pero hindi nga ganun, JC. Kundi, may aswang na pumatay dun sa lalaki. Bigla ko to rin naalala yung panluloko sa amin ng tatay ko. Kasi nga, may nagsabing nakakita siya ng aswang. Hindi naman pala totoo. Kundi, ng good time lang, pinagtripan lang kami para kunin yung sinalok namin tubig dun sa may balon. Jesse, yung sinabi ko, hindi yun inventong kwento dahil totoong totoo yun. Nakita ko rin kaya yung lalaking pinatay. Teka nga, kung totoo yan, talaga palang may aswang na rito sa baryo natin. Mismo, ganun na nga, Jesse. Napasok na ng aswang ang baryo Mabolo. Hindi ko alam kung dapat kong paniwalaan ang sinabi ng batang si Randy sa aking anak. Pero unang pagkakataon yon na narinig ko ang balitang yon, binaliwala ko na lang muna dahil bata ang nagkwento sa kanyang kapwa bata. Baka nagbibiro lang ito. Palibhasa mga bata pa, madaling mapaniwala sa kwentong mula sa mga matatanda na kahit hindi naman totoo ay inaakala ng bata na totoo. Subalit ng sumunod na araw ay ako mismo ang nakasaksi
ng tungkol sa pag-atake ng aswang. Papunta ko nun sa lugar kung saan may nagpapatrabaho sa akin para ipaayos ang kusina ng kanilang bahay. Habang sakay ako ng motorsiklo, ay nadaanan ko ang 2 aso na merong kinakahulan sa tabing kalsada. Huminto ako nang mapatapat ako sa 2 aso. Tumakbo pa ang 2 aso nang itigil ko ang aking minamanehong motorsiklo. Inakala siguro ng 2 aso ay sasaktan ko sila, kaya bahag ang buntot na tumakbo sila papalayo. Napatingin ako sa lugar na kinakahulan ng 2 aso. Nanlaki ang mga mata ko at hindi ako makapaniwala. Isang lalaki ang naliligo sa kanyang sariling dugo. Hindi lang basta ito duguan, kundi wakwak ang dibdib nito at nagkalat ang lamang loob. Nakadilat ng malaki ang mga mata at may kalunos-lunos na kalagayan. Ayoko sanang tignan pa ang lalaki dahil bukod sa naaawa ko sa kanyang itsura, ay hindi ko rin kayang tignan ang sinapit niya. Sa kaibig bumaligtad ng aking sikmura. Kaya lang, nang muli kong sulyapan ang muka ng lalaki, tila ba nakita ko na siya, kaya pilit kong kinapa sa utak ko kung saan ko ba siya nakita. Ilang segundo rin akong napaisip kung saan ko ba nakita ang lalaking yon na ngayon ay karumal-dumal na pinatay. Bigla kong tinayuan ng balahibo sa aking braso hanggang umabot na yon sa buong katawan. Tama ang nasa isip ko. Nakita ko na nga ang lalaking yon. Siya ang lalaking takot na tumatakbo. Nang sumasalok kami ng tubig sa may balon, ang lalaking ito ang nagsabi tungkol sa aswang na humahabol sa kanya, na pinaghinalaan ko ring kumuha ng sinalok naming tubig. Kung ganun, totoo nga yata tungkol sa sinasabi niyang aswang. Dahil ang sinapit niyang ito ay hindi magagawa ng isang pagkaraniwan tao, kundi halimaw lamang ang gagawa nito. Malamang, isang aswang ang pumatay sa kanya. Habang naroroon ako sa kalye, ay pinagmamasdan ko ang bangkay. Ay may ibang napadaan din at nakiusyoso na. Nadagdagan pa yon at hindi ko napansin na marami na ang taong naroon. May opisyal na rin ng barangay ang dumating dahil ako ang unang nakakita sa bangkay ng lalaki. Kaya inusisa ako ng tauhan ng barangay. Nakaramdam ako ng takot na baka ako ang pagbintangang pumatay sa lalaking yun, pero wala namang nangyaring ganun. Kahit hindi naging maganda ang araw ko nun dahil sa nakakatakot na pangyayaring unang bumungad sa akin ng umagang yon, itinuloy ko pa rin ang pagpunta sa trabaho. May nagsasabi na hindi na raw ako dapat pa tumuloy dahil maaaring maging malas ang aking maghapon, sanhi ng pagkakadiskubre ko sa bangkay ng lalaki. Kaya lang, hindi ako naniniwala sa ganun. Isa pa, sayang ang isang araw ko kung hindi ako magtatrabaho. Hindi ako kikita. Kailangan ko pa naman ng pera para sa aming pangangailangan at pambili ng pagkain. Pagkatapos ng nangyaring yun, ay nasundan pa. Muli ay may natagpo ang patay sa baryo Mabolo. Kaya nagkaroon na ng pangamba ang mga tao. Pagdating na ng hapon at kumagat na ang dilim, ay hindi na lumalabas ang mga tao, lalo na ang mga kabataan, dahil natatakot silang lahat maging biktima ng aswang. Kaya lamang ng mga sumunod na araw ay hindi naman tungkol sa aswang ang kumalat na balita sa baryo Mabolo, kundi ang pagdami ng mga taong nagkakasakit, lalo na ang pananakit ng kanilang tiyan. Ang pinagdidiskitahang dahilan ng pananakit ng tiyan ay ang tubig galing sa balon. Bukod kasi sa ipinangluluto ito, ay may mga taga-baryo na diretsong iniinom ang tubig. Hindi ito pinakukuluan. Hindi katulad namin na pinadadaan ni Inang sa apoy ang tubig,
na kinukonsumo namin bago inumin. Sigurista kasi si Inang, lalo na't isang balon ang pinagkukunan. Hindi gaya ng dati na sa poso galing ang tubig. Mas ligtas yun kaysa galing sa balon. Kawawa naman ang taong nagkakasakit dito sa baryo natin. Ano po bang dahilan daw kung bakit sumasakit ang tiyan nila? Hindi pa nga ba tiyak? May nagsasakit na makaraw ang tubig sa balon. Pero bakit yung iba naman na umiinom din ng tubig galing doon ay hindi naman nagkakasakit? Kaya po nakapagtataka Inang eh. Para bang pili lang yung nagkakaroon ng sakit. Malamang may iba pang dahilan. Kaya hindi ang tubig sa balon ang dahilan kung bakit nagkakasakit ang ilan dito sa ating baryo. May mga nagpunta na po sa klinikan ng baryo para humingi ng libreng gamot. Kaya lang, hindi pa rin daw gumagaling ang pananakit ng tiyan. Delikado kung gano'n ang mga nagkakasakit. Baka lumala ang kalagayan at kung mapapano sila. Kailangan magamot ang mga kababaryo natin, Inang. Kawawa naman sila. Naging malaking problema sa baryo namin ang pagkakasakit ng karamihan na kailangang hanapan agad ng lunas. Hanggang may nakapagsabi na kung hindi uubra ang gamot galing sa klinika ng baryo, ay kailangang subukan na nilang magpagamot sa isang albularyo. Baka sakaling kayanin ito at magamot ang mga may sakit. Kaya naman, naging matunog ang pangalang Tata Macario, isang albularyo dito sa aming baryo. Maraming pumipila sa harap ng bahay niya para magpagamot. Nakita ko yun dahil ang bahay niya ay dinaraanan ko kapag sakay ako ng aking motorsiklo papunta sa aking trabaho. Huwag po kayong mag-alala. Lahat po kayo ay sisikapin kong gamutin. Humihinto muna ako kahit sandali lang para makiusyoso. Ang totoo ay hindi lang ang pananakit ng tiyan ang ginagamot ni Tata Macario, kundi tumatanggap na rin siya ng iba pang sakit para gamutin. Ang taglay niyong sakit ay hindi dahil sa kapabayaan niyo sa inyong kalusugan, kundi may mga sakit kayo na dahil sa pakikialam sa inyo ng masamang espiritu. Ibig lang sabihin ay hindi lang basta albularyo si Tata Macario, kundi may kakayahan ding magpalayas ng masasamang espiritu na sumasanib at umaalipin sa isang tao. Kaya naman, patuloy na dumarami ang mga nagpupunta sa bahay ni Tata Macario dahil nga napapagaling niya ang mga karamdaman nito. Hindi ko alam kung anong paraan ng panggagamot ni Tata Macario. Pero nang minsang makiisyoso ko ay nakita kong gumagamit siya ng mga halamang damo na dinidikdik sa kanya itinatapal sa katawan ng tao doon sa lugar kung saan nararamdaman ang pananakit. Lalo pang naging matunog ang pangalan ni Tata Macario. Naging malaking tulong siya sa baryo Mabolo. Kaya lamang may mga pagkakataon pa rin na may natatagpo ang taong pinatay na pinaniniwalaang kagagawan ng isang aswang. Nagsagawa ng pagroronda ang mga kalalakihan na nagmamalasakit sa kaligtasan ng mga taga-baryo. Pinaigting ng kapitan ang pagbabantay gabi-gabi. Kaya lamang kapag tuloy-tuloy ang pagbabantay ay walang nakikitang aswang dahil nga napagod rin ang mga nagroronda ay may gabi na nagpapahinga sila o kaya naman ay iilan lang ang nagbabantay. Saka naman umaatake ang sinasabi nilang aswang. Pagbihira naman, hindi na natapos ang patayan. Ang nakapagtataka lang Inang, parang alam ng aswang kung kailan walang mga nagroronda o di kaya ay kukunti sila. Dahil yun ang araw na sumasalakay siya. Kung kailan marami ang mga nagbabantay, saka naman hindi siya nagpapakita, kundi nananahimik lang sa kanyang lungga. Mismo Inang, ganun nga ang ginagawa niya. Hindi kaya
kasama sa nagroronda ang aswang na yon. Ibig niyo po ba sabihin, Inang? Nagro-ronda rin yung aswang? Posibleng ganun nga. Dahil alam niya ang mga nangyayari. Kaya paano niya malalaman kung di niya nakikita? Kaya ibig lang sabihin ay may mga kasamang nagroronda na tumatraidor sa kanila. Mas mahirap po yan, Inang. Mamaya niyan, pag-isipan nila ang isa't isa ng hindi maganda. Tapos sila magpatayan. Aba, wag naman. Dahil baka maubos ang mga nagroronda. Lalo lang magiging kawawa itong baryo natin. Nag-uusap kami ni Inang nang dumating si Jessie mula sa labas ng bahay. Kasama niya ang kaibigan niya na si Randy. Tila galing sa pag-iyak ang bata. O Jessie, ano nangyari sa kaibigan mo? Umiiyak ba siya? Opo, Tay. Nag-away ba kayo? Hindi po. Magkaibigan po kami ni Randy at hindi po kami mag-aaway. Ano ba nangyari sa kanya? At mukhang galing sa pag-iyak. Kasi po kanina sumasakit po ang tiyan niya eh. Sabi niya sobrang sakit daw po. Totoo po yun. Sobrang sakit po kanina. Pero ngayon po medyo nabawasan na po ang sakit. Pero masakit pa rin po. Baka naman may nakain kang hindi maganda. Kaya nasira ang tiyan mo, Randy. Hindi ko nga po alam eh. Iniisip ko nga po kung ano bang kinain ko at bakit po sumakit ang tiyan ko. Yung tinapay lang naman po na galing dito sa bahay ang kinain namin ni Randy eh. Pero hindi naman sumakit ang tiyan mo. Opo, Tay. Hindi naman po sumakit ang tiyan ko. Kaya nga posibleng may iba pang dahilan. Aray ko! Eh na naman! Sumasakit na naman po ang tiyan ko! Aray! Tay, ano pong gagawin natin? Nakakaawa po ang kaibigan ko. Alam na ba ng mga magulang niya? Hindi pa nga po eh, kasi ayaw niya po umuwi. Saka sabi niya, wala daw po doon ang mga magulang niya dahil meron pong pinuntahan. Nag-iisa lang daw siya sa kanila. 1 linggo yatang mawawala ang nanay at tatay niya. Iniwan ka nag-iisa ng mga magulang mo. Opo, kasi po umuwi po sila sa bayan ni nanay. May sakit po kasi ang lolo ko eh. Hindi na ako isinama kasi kakapusid daw sa pamasahe. Saka okay lang naman po sa akin maiiwang mag-isa. Kaya ko naman po ang sarili ko eh. Kaya lang po, paano kaya yan? Masakit po ang tiyan niya. Tay, ano po kaya kung dali na lang po natin doon sa sinasabi niyong albularyo? Kay Tata Macario? Opo, Tay, pwede po kaya? Oo nga naman, Garrido. Baka nga pwede mo siyang dalhin doon para maipagamot. Kasi baka kumapano ang batang yan kung hahayaan natin siya. Dahil nakita ko ang pag-aalala ng anak ko para sa kanyang kaibigan, kaya pumayag ako sa mungkay ni na Inang at Jessie. Inangkas ko ang 2 bata sa aking motorsiklo. Pinagitnaan namin ng anak ko si Randy. Ayos na bang pagkakaupo niyong 2 dyan sa likod? Ayos na po, Tay. Ikaw, Randy, okay ka lang ba? Opo, okay lang po. Pero paulit-ulit pa rin po sumasakit ang tiyan ko. Aray ko! Huwag ka mag-alala. Dahil pupunta na tayo kina Tata Macario. Mahusay na albularyo yun. Kaya tiyak na mapapagaling ka niya. Sana nga po kasi kapag umaatake po ang sakit, parang hinahalukay po ang tiyan ko eh. Kakaunti ang pasyente ni Tata Macario nang dumating kami. Nasaktuhan namin yon. Hindi kami maghihintay ng matagal. Kaya agad niyang naasikaso si Randy at hindi nagtagal ay nakauwi na rin kami kagad. Parang nagdahilan lang si Randy dahil nang papauwi pa lang kami ay iba na ang kasiglahan ng bata. Wala na raw siyang nararamdaman sakit kaya muli ay napatunayan kong talagang mahusay manggamot si Tata Macario. Dahil nga sabi ni Randy ay wala ang kanyang mga magulang at wala siyang makakasama sa bahay. Kaya inalok ko na lamang siyang pumirmi muna sa bahay habang wala pa ang mga magulang niya. Naku, nakakahiya naman po sa inyo, Mang Garrido. Wala kang dapat ikahiya. Tsaka kaibigan ka ng anak kong si Jessie, di ba? Opo, mag-best friend po kaming dalawa eh. Ikaw talaga, Tolo. May hiya-hiya ka pang nalalaman eh. Sige na, dito ka na muna sa amin.
Saka okay lang din yung kay Lola Donata. Oo naman, ayos lang yun sa akin. Saka para naman may makakasama si Jessie dito. O ano, huwag mong sabihing aayaw ka pa't mag-iinarte ka. Hindi naman bagay sa'yo. Oo na, sige na nga. Ikaw talaga, ang dami mo kaagad sinabi. Kasi naman parang ayaw mo pa Kasi nga, nahihiya ako. Walang ganon. Saka hindi ka na rin naman ibang tao para sa amin, Randy. Unang gabi ni Randy sa bahay namin, natutuwa si Jessie na makakasama niya sa pagtulog ang kanyang kaibigan. Malalim na ang gabi ay hindi pa rin matapos-tapos ang kanilang kwentuhan. Para bang noon nan sila nagkita pagkatapos ng matagal na paghihiwalay. Mag-uumaga na. Matulog na kayong dalawa. Hindi pa ba kayo inaantok? Bukas nyo na lang ipagpatuloy ang kwentuhan ninyo. Opo tay, matutulog na po kami. Pasensya na po kayo, Manggarito ha. Ang sarap po kasing makipagkwentuhan Kaya nga bukas nyo na lang ituloy yan. Ireserba nyo na lang para bukas yung ibang pag-uusapan nyo. Nakinig naman sa akin ang dalawang bata at inayos na nila ang kanilang higaan para matulog na. Ilang saglit lang ang lumipas ay narinig kong naghihilik na ang magkaibigan. Mahimbing nang natutulog ang dalawa pero ayaw pa rin akong dalawin ng antok. Pinilit kong matulog pero sadyang nahihirapan ako. Ginawa ko na ang sinasabi nila na habang nakapikit ay magbilang ako ng tumatalong tupa na makikita ko sa aking balintataw. Pero umabot na sa 1,000 ang tupang nabibilang ko. Kaya lang, sadyang hindi pa rin ako dalawin ng antok. Inisip ko kung anong klaseng kape ba ang ininom ko. Pagkaraniwang kape lang naman yun, kapeng ginagawa ni Inang. Sinunog na bigas na kanyang pinagiling para maging kape. Dati naman, kahit umiinom ako ng kapeng yun, ay nakakatulog pa rin ako. Kaya lang, sadyang kakaiba ang gabing yun dahil dilat na dilat ang mata ko at gising ang wisyo ko. Kaya ramdam ko at naririnig ang bawat kaluskos at ingay galing sa labas ng bahay. Kasunod ng mga kaluskos ay may mga yabag na tila galing sa mabibigat na paa. Pinakiramdaman ko ang pinagmulan ng yabag na yun. Sa labas yun na paikot-ikot sa aming bahay. Naisip ko na di kaya yun yung aswang na napapabalitang pumapatay. Kung yun man ay tiyak delikado kami. Kaya marahan akong bumangon sa aking pagkakahiga. Nagtuloy ako sa kusina ng bahay para kunin ang munting palakol na nakasiksik sa dingding. Palakol yun na lagi kong pinapatalas dahil ginagamit ko sa pagtitilad ng mga pinatutuyong puno ng kahoy na ginagawa naming panggatong. Nakiramdam pa rin ako dahil naroon pa rin ang mga yabag na naririnig ko. May bintanilya o isang maliit na bintana sa aming kusina. Bagya kong iniangat ang takip nito. Sumilip ako roon upang makita kung anong meron sa labas. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang isang kakaibang uri ng nilalang. Isang nakakatakot na halimaw. Hindi ako maaaring magkamali. Isa yung uri ng aswang. Aswang na kung tawagin ay kubot. Meron siyang pakpak. Subalit hindi ito nakakalipad, kundi ang taglay na pakpak ay ginagamit lamang upang lansin o linlangin ang mga kaaway o biktima. Ang babaeng aswang na kubot ay ginagamit ang kanyang mahabang buhok upang mansilo ng biktima. Ang lalaking kubot naman ay ginagamit ang kanilang hininga para mawalan ng malay ang biktima o kaya ang kaaway na aswang o iba pang nilalang. Sa pagkakataong yun ay isang aswang na lalaking kubot ang nakikita ko na palakad-lakad. Nakaramdam ito na tila may nakatingin sa kanya, kaya huminto ang aswang sa paglalakad. Nagpalinga-linga ito
bago pa siya mapasulyap sa bintanilya na sinisilipan ko, ay agad ko yung isinara. Alam kong malakas ang loob ko, pero hindi ko pa rin maalis ang kabahan. Bata pa ako nang huli akong makakita ng aswang. Ngayon lang naulit yun. Natatandaan ko na noong bata pa ako ay nakakasama ko ng tatay ko sa pagharap sa aswang. Subalit isang beses lang yun at hindi na naulit pa. Mas mahalaga kasi sa tatay ko ang aking kaligtasan, kaya hindi niya na ako isinama pa. Kaya ipinagmamalaki ko rin ang tatay ko dahil alam ko na marami siyang nagawang kabutihan noon. Siya ang pinupuntahan at hinihingan ng tulong kapag may mga nanggugulo o may kampon ng dilim na naghahatid ng lagim sa isang lugar. Isang antingerong manunugis ang tatay ko, pero ang pagiging manunugis niya ay nahinto nang magkaroon siya ng malubhang sakit. Sinasabi na ang pagkakaroon niya ng sakit ay sanhi ng isang mambabarang o mangkukulam. Posible daw na may nagawang kasalanan ang tatay ko noon at pinaghigantihan siya. Nagkaroon kasi si tatay ng sakit na kahit doktor ay hindi matukoy. Pinagamot din siya sa albularyo, kaya lamang sadyang malakas daw ang gumawa ng kulam. Kaya hindi na napagaling si tatay. Yun na rin ang naging sanhi ng kanyang kamatayan. Pero ang ilang gamit na naiwan ni tatay ay nasa akin at itinago ko. Hindi ko ito pinagtangkaang gamitin. Kabiling-bilinan din ni inay na huwag ko yung pakikialaman kung ayaw kong maging magulo ang buhay ko. Kaya naman, sinunod ko na lang ang bilin ni nanay. Dahil isang simple at buhay na walang gulo ang gusto ko para sa amin ng anak ko na si Jessie. Lalo na't wala na siyang ina. Iniwan siya ng kanyang ina dahil hindi kayang tanggapin ang simpleng buhay. Kaya lamang ng pagkakataong yun ay tila nakatakdang maging magulo ang buhay namin dahil may mga nilalang ng dilim na ibig ligaligin ang aming baryo. Maya-maya pa ay nawala na ang nilalang na yun na kanina lang ay umaaligid sa aming bahay. Ang dahilan ng pag-alis nito ay ang pagsisimula na ng pagbubukang liwayway. May ilang mga manok na ang tumilaok, hudyat ng pag-uumaga. Napakabilis ng oras. Hindi pa ako nakakatulog pero mag-uumaga na. Hindi ko maintindihan kung ano bang nangyayari sa akin. Bakit hindi ako dinalaw ng antok ng magdamag na yun? Pabalik-balik na ako sa aking higaan. Ilang oras pa bago ganap na magliwanag. Alam kong makakahabol pa ako ng tulog. Wala naman akong trabaho ng araw na yun. Kaya sa bahay lang ako. Maaari akong tanghaliin ng paggising. Pabalik na ako sa higaan nang marinig ko na tila may umuungol. Napatingin ako sa higaan ni na Jessie at Randy. Gising na si Randy na tila may pinapagpag sa kanyang braso. Umuungol na tila naiinis at panay ang haplos sa katawan. Randy, bakit ba? Ano ba nangyayari sa'yo? Hindi ko nga po alam, Mang Garrido eh. May nararamdaman ka ba? May masakit ba uli sa'yo? Bumalik ba yung pananakit ng tiyan mo? Hindi po nananakit ang tiyan ko. Pero ang init po ng pakiramdam ko. Tapos, ang kati po ng balat ko. Kumakalat po ang kati sa buong katawan ko. Baka naman may langgam dyan sa higaan nyo. Wala po, Mang Garrido. Dahil sa pag-uusap namin ni Randy, ay nagising na rin ang anak kong si Jessie. Tay, bakit po? Ano po nangyayari? May masakit po ba kay Randy? Tol, ayos ka lang ba? Ewan ko, tol. Kasi ang init. May lagnat ka? Hindi ko nga alam eh. Basta ang init ng pakiramdam ko. Tapos, ang kati-kati ng katawan ko. Naku, baka hindi ka naliligo.
Dahil mahirap umigib ng tubig, ayaw mo na rin maligo. Hindi naliligo kaya ako. Mainit pa rin ba ang pakiramdam mo, Randy? Medyo po. Saka yung kati po konti na lang. Pero kanina po parang tinatapahan po ako. Ang init talaga ng pakiramdam ko. Bakit po kaya? Hindi ko rin alam, Randy. Di ba sabi ko nga, kulang ka lang sa paligo. Mamaya, maligo ka na lang kaya. Marami naman kaming tubig eh. Ikaw talaga, Jesse. Pinagtitripan mo na namang lokohin yung kaibigan mo. Baka mamaya mapikon yan sa'yo. Hindi po, Mang Garrido. Sanay na po ako sa pambubuli ni Jessie sa akin. Saka, biruan lang naman po namin yun eh. Alam ko din pong hindi mapipikon si Randy sa akin. Hindi na ako nakatulog pa hanggang sa tuluyan ng magliwanag. Siguro, babawi na lang ako mamaya. Naghanda na ako ng almusal. Hindi ko na ginising pa si Inang. Nang makakain ay nagpaalam na si Randy na uuwi na sa kanila. Siguro daw ay dumating na rin ang mga magulang niya galing sa kamag-anak na pinuntahan. Wala na rin ang mainit na pakiramdam at pangangati. Lumipas pa ang mga araw. May mga nababalitaan akong nagkakaroon ng sakit. Pangunahing sakit nila ay ang pananakit ng kanilang tiyan. Nagdududa na rin ako sa tubig na kinukuha namin sa balon. Maaaring yun ang dahilan ng pananakit ng tiyan ng ibang taga-baryo. Dahil nga, hindi nila pinagdadaan sa apoy ang kanilang iniinom. Sa madaling salita, ay hindi nila nai-sterilize ang tubig sa pamamagitan ng pagpapakulo. Dahil sa pananakit ng tiyan ng mga taga-baryo, ay patuloy na nagiging takbuhan nila ay si Tata Macario. Lahat naman ng pasyenteng dinadala sa kanya ay nagagawa niyang pagalingin. Minsang naglalakad ako galing sa aking trabaho nang makasalubong ko siya. Nagyuko ako sa kanya ng ulo bilang paggalang sa matandang lalaki. Kumusta po, Tata Macario? Kilala ba kita? Nagkita na ba tayo? Oo, nagpagamot ka ba sa akin? Nakalimutan niyo na ho ba? Teka lang. Naalala ko na. May kasama kang bata at dinala mo sa akin. Ipinagamot mo siya. Tama ho kayo. Buti naman ho at natatandaan niyo pa. Oo naman. Lahat naman ng mga nagiging pasyente ko may tatak. Kaya natatandaan ko. May tatak? Ano pong ibig niyo sabihin na may tatak? Ang ibig ko sabihin ay nakatatak sa isip ko ang mga pasyente ko at madali ko silang maaalala at matatandaan. Gaya ng batang isinama mo. Kung sa bagay, mukha naman matandain kayo. Oo naman. Sa edad kong ito ay matalas pa ang pang-alala ko. Sige iyo, tutuloy na ako. Garrido po ang pangalan ko, Tata Macario. Tumalikod na ang matandang albularyo na tila nagmamadaling umalis. Sinundan ko siya ng tingin na napakamot na lang ako ng aking ulo. Hindi ko alam na para bang umiiwas siya. Mayroong pa sana akong itatanong sa kanya dahil sa kanyang nasabi kanina pero hindi ko na nagawa. Ang sabi niya kanina, madali daw niyang maaalala ang mga naging pasyente niya dahil sa tatak. Ano kayang ibig niyang sabihin sa tatak na sinabi niya? May tatak ang mga naging pasyente. Aba, anong tatak yun? Nakauwi na ako ng bahay, ngunit palaisipan pa rin sa akin ang sinabing yun ni Tata Macario. Nagpapahinga na ako nang tumatakbong dumating ang aking anak. Galing siya sa labasan. Tay! Tay! May di magandang balita! Anong di magandang balita sinasabi mo? May nangyari po kasi kay Randy. Nag-aalala na po ang mga magulang niya. Bakit? Ano ba nangyari sa kaibigan mo? Nawawala po siya, Tay. Hindi alam ng mga magulang niya kung nasan po napunta. Hindi ba umuwi siya kanina? Umuwi daw po. Naligo pa nga raw po at natulog uli pagka-uwi. Tapos, nang magising,
ay umalis po ng bahay. Tapos hanggang ngayon hindi pa po umuwi. Saan daw nagpunta? Hindi daw po alam ni Mang Anton at Aling Bessie kung saan nagpunta ang anak nila. Akala nga po nagbalik dito sa atin eh. Pero hindi naman, di ba? Hindi nga po. Kaya nga po nagpunta ako sa kanila para sana yayain si Randy na maglaro kami. Tapos yung pala, wala po sa bahay nila. Saan kaya yun nagpunta? May alam ka bang lugar na maaari niyang puntahan? Wala po tay eh. Kasi bago ako umuwi ay dumaan na po ako doon sa kubo na madalas naming tinatambayan. Pero wala naman po siya ron. At sabi po nung matanda na madalas dumadaan doon sa kubo, wala po siyang nakitang bata doon. Kaya nga po nagtataka rin po ako kung saan po nagpunta ang kaibigan ko. Subalit saan nga ba nagpunta ang batang si Randy? Ilang araw nang naghahanap ang kanyang mga magulang hanggang minsan nagpunta ko sa Kakauyan kung saan matataas at makakapal ang mga halamang naroon. Nang may marinig akong umiiyak, hinanap ko ang kinaroroonan ng umiiyak. Nakita ko ang paggalaw ng mga dahon. Alam kong doon ko matatagpuan ang nilalang na umiiyak. Nakita ko ang isang batang lalaki na nakatalikod at pamilyar sa akin. Si Randy. Si Randy ang batang nakikita ko. Pero bakit nandito siya sa ganitong lugar? Anong ginagawa niya rito? Tatawagin ko sana pero naisip ko na baka biglang umalis. Saka hindi ko rin alam kung ano bang ginagawa niya sa ganong lugar na tila ba nagtatago o merong iniiwasan. Napaisip ako kung ano bang nangyayari sa bata. Kaya ang naging desisyon ko ay dahan-dahan ko siyang lalapitan. Kapag nalapitan ko na, ay bigla ko siyang dadakmain para hindi siya makaalis. Kailangan ko rin siyang makausap kung ano bang nangyayari sa kanya dahil nag-aalala na sa kanya ang mga magulang niya. Dapat ding malaman ng mga ito kung nasaan si Randy at kung may pinagdadaanan ang kanilang anak. Maraan ang ginawa kong pagakbang upang hindi niya maramdaman na may papalapit sa kanya. Nanatili siyang nakatalikod na nakayuko ang ulo pero dinig ko ang kanyang pag-iyak. Katunayan na may pinagdadaanan ang bata. Kaya lamang hindi ko napansin ang aking hinahakbangan. Napaapak ako sa mga siit o maliliit na putol na tuyong sanga ng puno. Lumikha yun ng ingay. Kaya narinig yun ni Randy at napalingon siya. Sa halip na siya ang magulat at matakot dahil naroon ako sa lugar na yon, ako paan siyang nagulat at napaurong. Bakit ganun? Ano nangyari sa'yo, Randy? Kitang-kita ko ang kakaibang itsura ni Randy. Maitim na puno ng makakapal na balahibo ang kanyang dalawang kamay. Ang mukha niya ay tinubuan rin ng mga balahibo at nagkaroon siya ng matutulis na ngipin. Lumitaw yun nang umangil siya sa akin. Kahit may naging pagbabago sa kanyang mukha, ay nakikita pa rin ang tunay na itsura ni Randy. Alam kong nagulat din siya nang makita ko, kaya bigla itong tumalilis at tumakbong papalayo. Tinawag ko siya at sinundan. Tumakbo rin ako sa direksyong pupuntahan niya. Subalit napakabilis niyang tumakbo. Malaking palaisipan ang biglang pagbabago na yon ng anyo ni Randy. Paanong naging ganun ang kaibigan ng anak ko? Nagiging itsurang halimaw ito. Nang makauwi ako ng bahay ay sinabi ko kay inang at sa anak ko ang aking natuklasan. Tay naman, nagiging joker po kayo ah. Anak, hindi ako nagbibiro. Totoo ang sinasabi ko. Si Randy ang nakita ko sa Kakauyan. Nasa anyo siya ng isang halimaw. Pero tay, kung nasaan niyo po nang halimaw si Randy, paano niyo po nakilala na siya po ang kaibigan ko? Oo nga naman, Garrido. Paano mo nalaman na si Randy ang batang yon? Dahil hindi pa buo ang pagbabago niya ng anyo. Hindi pa nagbabago ang buong katawan niya. Kaya tiyak na tiyak ko na si Randy yun. Maniwala po kayo sa akin. Saka isa pa, walang dahilan para magsinungaling ako at gumawa ng kwento. Oo nga naman, Jesse Apo.
Bakit naman magsisinungaling ang tatay mo? Pero tay, imposible po yun eh. Saka paano natin sasabihin sa mga magulang niya na nagbago po ang anyo ni Randy at naging halimaw siya? Basta, kahit ayaw nilang maniwala sa atin, kailangan malaman pa rin nila. Tama yon. Ang mahalaga ay ipaalam nyo. Para sila na mismo ang humanap at makakita ng bagong anyo ng anak nila. Ang nasa isip ko nga po, Nay, di kaya yung naramdaman ni Randy nang matulog siya rito? Nang nagising siya na mainit ang pakiramdam niya, tapos nangangati ang buo niyang katawan? Senyalis na yun ng magiging pagbabago niya. Oo nga po tay no, baka nga po. Pero, paano po naging ganun si Randy? Saan nanggaling yung pagbabago niya ng anyo? Paano po niya nakuha yun? Di kaya may lahing aswang ang pamilya ni Randy? Upang maging malinaw ang tungkol sa nangyayari sa batang kaibigan ng anak ko, ay ipinaalam namin sa magulang ni Randy. Sila man ay labis na nag-alala sa kanilang anak na ilang araw nang hindi nagpapakita sa kanila. Subalit mariing itinanggi na meron silang lahing aswang. Hindi raw yun maaaring mangyari dahil isa man sa kanila ay walang dugo ng aswang. Ang tanging hangad lang nila ng pagkakataon na yon ay makita na ang anak. Kahit ano pa ang nangyayari dito, ay dapat nilang makita at makausap yun para matulungan din sa anumang pinagdaraanan ng bata. Kaya itinuro ko na lamang ang lugar kung saan ko nakita si Randy. Maaaring magbalik ito doon. Sa paglipas ng ilang araw, ay may mga bata at matatanda na rin na bigla na lang umalis ng kani-kanilang bahay. May mga nakapagsabi na nakita rin nila ang mga ito na nagtatago sa kakahuyan at ang itsura ay nagbabago na rin. Nagiging anyo ng isang aswang. Kaya naguluhan ang mga kamag-anak na may nawawalang kapamilya nila dahil hindi nila matanggap ang nangyayari sa kanilang mahal sa buhay. Paanong ang mga ito ay nagbabago ng anyo na nagiging katulad ng aswang, gayong wala rin sa kanilang dugo ang pagkakaroon ng lahi ng isang halimaw. Hanggang sa pinagtagni-tagni nila ang mga pangyayari, lahat sila ay nagkaroon muna ng sakit. Sumakit ang tiyan na pinaniniwalaang galing sa tubig ng balon, pero hindi naman lahat ng uminom ng tubig mula sa balon ay biglang nawala at nagtago. Hindi rin lahat ng uminom ay nakaramdam ng pananakit ng tiyan. Subalit isang bagay ang kanilang natiyak. At yun din ang kutob ko. Lahat sila ay nagpagamot kay Tata Macario. Pinagaling siya ng albularyong pinaniniwalaang mahusay manggamot. Anong ibig mong sabihin, Garrido? May kinalaman ng albularyo sa mga nangyayari sa mga taga rito sa baryo natin? Ganun na nga po, Inang. Dahil lahat ng nawawala at nagtatago ay ginamot ng albularyong yun. Siya ang may kagagawan sa nangyayaring misteryo sa mga kalugar natin, ganun ba? Opo, Inang. May ginawa sa kanila si Tata Macario. Kaya hindi lang siya isang albularyo. Posibleng isa siyang mambabarang na kayang gumawa ng kung anong bagay na mula sa kadiliman. May pinaplano siyang kasamaan na ibig mangyari sa mga taga rito sa baryo Mabolo. Ano ang dapat nating gawin? Hindi natin pwedeng hayaan na gawin niya ang ganong kasamaan at tuluyang mapahamak ang mga kalugar natin. Tama ang sinabi ni Inang. Hindi kami maaaring manahimik na lamang at hayaan ang ginagawang kabuktutan ng albularyo. Dahil siya ang pinaghihinalaan kong may kagagawan ng lahat ng di magandang nangyayari. Kaya kailangan kong malaman ang katotohanan. At hindi lang puro kutob at hinala ang lahat. Dahil wala pa akong trabaho sa pagwi-welding, kaya pinagplanuhan kong magtungo sa lugar ni Tata Macario. Kakaunti ang kanyang pasyente na naroon. Naghintay ako sa di kalayuan at nagmasid.
Nang maubos ang ilang nagpapagamot, ay isinara na niya ang kanyang bahay upang hindi na tumanggap pa ng mga taong magpapagamot sa kanya. Isa pa ay hapon na rin noon. Marahil ang nais ng matandang albularyo ay makapagpahinga na rin. Nagpalipas pa ako ng konti pang sandali nang matiyak kong tahimik na ang loob ng bahay ni Tata Macario, ay dahan-dahan akong lumapit sa maliit niyang bahay. Nakiramdam ako sa labas. Idinikit ko ang aking tenga sa dingding ng bahay. Humanap ako ng maliit na butas na maaari kong silipan kung anong nangyayari sa loob at kung sinong kausap niya. Dahil narinig ko kasing meron siyang kausap. Nagawa kong makasilip sa maliit na butas sa dingding ng bahay. Minsan pa nanlaki ang mga mata ko nang makita ko kung sinong kausap ni Tata Macario sa loob. Totoo ba itong nakikita ko? Si Randy ang kasama ni Tata Macario sa loob ng bahay niya. Narito pala siya, kaya hindi pa rin makita ng mga magulang niya. Dito nagtatago si Randy. Pero hindi na siya katulad ng nakita ko sa kakauyan. Wala na ang mabalahibo niyang mga braso at maging ang mukha niya ay nagbalik na rin siya dati. Dahil sa nakita kong yun, ay napatunayan kong totoo ang aking kutob. May kinalaman nga si Tata Macario sa hiwagang nangyari kay Randy. Siya ang may pakana ng lahat. Malamang, maging sa ibang taga-baryo na nagkaroon din ng pagbabago ang itsura. Hawak ni Tata Macario ang mga ito. Bigla ko ring naalala ang tungkol sa binanggit niyang tatak na minsan ay sinabi niya nang makausap ko siya. Tatak ng isang halimaw. Tatak ng pagiging aswang. Yun marahil ang nais niyang tukuyin. Mas lalo ko pang idinikit ang aking tenga upang mapakinggan ang pag-uusap nila ni Randy. Pagmamay-ari na kita, Randy. Kaya kailangan gawin mo ang lahat ng ipag-uutos ko sa iyo. Gusto ko na pong makita ang mga magulang ko. Tata Macario! Maaari kang umuwi sa kanila para sabihin na ayos ka lang. Pero hindi ka na pwedeng tumira sa kanila. Sabihin mong mas gusto mong tumira dito sa akin dahil magiging kasama kita sa panggagamot ko. Naiintindihan mo ba ako? Maliwanag ba yun sa'yo? Opo, Tata Macario. Maliwanag po. Hindi rin nila dapat malaman ang nangyayaring pagbabago sa katauhan mo. Dahil katulad ng ibang mga nagpapagamot sa akin, paglayin rin nila ang tatak ng isang halimaw, ang tatak ng aswang. Hawak mo na rin sila. Kaya kasama ko na kayo para sa aking mga plano. Tayo ang bubo ng bagong komunidad at ako ang magiging pinuno ninyo, ang magiging Panginoon nyo. Opo, Tata Macario. Wala kayong magagawa kundi sundin ako. Dahil oras na kumontra kayo sa akin at kalabanin niyo ako, hindi niyo magugustuhan ang gagawin ko sa inyo. Lalo na sa mga mahal niyo sa buhay. Mamamatay silang lahat. Gagamitan ko sila ng kapangyarihan ko sa pambabarang. Huwag po. Huwag niyo pong idamay ang mga magulang ko. Maawa naman po kayo sa kanila. Kaya nga dapat maging masunurin kayo. Huwag niyo nang hintayin pa na magalit ako sa inyong mga kampon ko. Dahil taglay niyo na ang aking tatak at hindi na kayo makakawala pa. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Isang aswang na mambabarang si Tata Macario. Nasa kanya na yata ang pinagsamang lakas ng pagiging mambabarang at isang aswang. Nagagawa na niyang kontrolin ang mga taong naging pasyente niya. Ginamitan niya yon ng kanyang kakaibang kakayahan sa pamamagitan ng ginawa niyang panggagamot. Napasailalim sila sa kanyang kapangyarihan para maging mga aswang na susunod sa kanyang kagustuhan. Sapat na ang mga narinig ko para mapatunayan ko ang katotohanan. Nagmamadali na akong lumayo sa bahay ng aswang na albularyo. May kung anong natisod pa ako
bago ako nakalayo sa bahay, kaya lumikha yun ng ingay. Ano yun? Hindi maaari ito. May nagmamanman sa akin. Nakalayo na ako at nakapagtago. Nakita ko na lumabas ng bahay niya si Tata Macario at lumingalinga pa. Habang iginagala ang paningin niya, ay biglang nagbago ang itsura ng kanyang ulo. Nagbago yun at naging nakakakilabot na halimaw. Katulad ng halimaw na nakita ko na gumagala sa bahay namin nung nakaraang gabi lang. Posibleng ang si Tata Macario din ang nakita kong yun dahil nasa loob ng bahay namin ng sandaling yun si Randy at dun nagpalipas ng gabi. Naramdaman niya marahil na isa sa nagtataglay ng kanyang tatak ay naroon sa loob ng aming bahay. Nang walang makita si Tata Macario, ay nagbalik ang anyo niya sa pagiging tao. Saka pumasok ng bahay. Ako naman ay marahan na lumakad papalayo na nakayuko ang katawan upang hindi umagaw ng atensyon. Nang ganap na akong nakalayo at maaaring hindi na ako matatanaw, ay saka ako tumakbo nang walang lingon-lingon hanggang sa makauwi ako sa bahay namin. Ang inang ko lang ang inabutan ko na nasa bahay. Nasa labas daw si Jessie at may pinuntahan. Ano ba nangyari sa'yo, Garrido, at humahagos ka? May humabol ba sa'yo? Saan ka ba nanggaling? Sigurado na po ko, Inang. Tamang hula ko. Siya nga ang halimaw. Siya ang may pakanan ng lahat ng nangyayaring hindi maganda dito sa Baryo Mabolo. Sino? Yung albularyo bang sinabi mo? Siya nga po, Inang. At si Randy, naroon siya. Doon siya tumutuloy. Nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Tata Macario ang bata. Maging ang ibang pasyente niya na nagbago ang itsura ay hawak na rin niya. Magiging sunod-sunuran sila sa matandang mambabarang na yun. Diyos ko po. Magugulo ang baryo natin. Mapapasa ilalim ng masamang katulad niya kung ganon. Hindi dapat mangyari yun, Inang. Ayokong pagharian ng kadiliman ang baryong kinalakihan ko. Hindi ako makakapayag. Kung meron dapat mawala at umalis dito, yun ang katulad ni Tata Macario na isang dayo lang sa baryong ito. Nabanggit mo kanina na nakita mo na si Randy sa bahay ng albularyo. Opo, Inang. At alam kong gagamitin niya ang kaibigan ni Jessie para sa kanyang masamang plano. Teka, tama po ba narinig ko, Tay? Nakita niyo na po si Randy? At nandun siya kini Tata Macario? Kanina ka pa ba dyan, anak? Kararating ko lang po. Pero narinig ko po ang pinag-uusapan niyo ni Lola Donata. Naroon nga ba sa bahay ni Tata Macario ang kaibigan ko? Oo, anak. At tiyak na sa panganib ang buhay niya. Pupuntahan ko po si Randy. Kailangan pong umalis siya ron. Hindi maaari, anak. Dahil may hindi magandang nangyayari sa kanya. Hindi na siya gaya ng dati. Nasabi ko na yun sa'yo. Ang pagbabago po ba ng anyo niya? Dahil nagiging aswang siya? Oo, anak. Pero huwag ka mag-alala. Gagawa tayo ng paraan. Tutulungan natin ang kaibigan mo. Nagbitaw ako ng pangako sa aking anak. Kaya hinintay niyang tuparin ko ang pangako na yun. Magiging masakit kay Jessie kapag may nangyaring hindi maganda sa kaibigan niya. Subalit alam kong hindi magiging madali ang pagliligtas kay Randy. Lalo na't hindi pangkaraniwang nilalang ang may hawak sa kanya. Pinunong aswang na may taglay at kakayahan sa pambabarang. Kaya dapat kong pagplanuhan at paghandaan. Kaya ng gabing yon, nang tulog na ang anak ko, ay pinuntahan ko ang likod ng bahay. Hinanap ko ang kinaroroonan ng isang malaking tipak ng bato. Inalis ko yon at gamit ang pala ay binungkal ko ang lupa. Mababaw lang naman ang pagkakabaon ko sa isang lumang plastic container. Tumambad yun sa akin pagkatapos kong magukay. Kinuha ko yun at dinala sa kusina. Nang pumasok ako sa kusina ay naroon si Inang at umiinom ng tubig. Nakatingin sa lumang container na dala ko nang pumasok ako. Kinuha mo pala yan. Opo, Inang. Kailangan ko itong gamitin. Hindi ko inisip
Nauhukayin ko pa ito. Ang buong akala ko ay malilibing na lang ang medalyon ng habang buhay. Kaya nga tama lang na sinunod mo ako na huwag sunugin yan dahil darating ang araw na gagamitin mo yan. Katulad gayon, ayoko sanang gamitin mo pa yan. Pero kailangan. Tama po kayo, Inang. Dahil ang gusto ko rin ay manatili ang katahimikan sa baryo natin. Hindi man tayo direktang apektado ng mga nangyayari ngayon, pero maaaring sa mga darating na araw ay manganganib na rin tayo. Kaya bago pa yun mangyari, ay kailangan ko nang gumawa ng paraan. Tama ka sa sinabi mo, Garrido. Para din ito kay Jessie, dahil hindi natin alam na posibleng maging biktima rin siya. Kaya dapat na nating agapan. Kinuha ko sa loob ng container ang medalyon na nakabalot sa telang itim. Lumika pa ng liwanag ang kapirasong bato na nakadikit dito ng matanglawan ng gasera. Ayon sa naaalala ko, ang nakadikit na bato sa medalyon ay mutya ng halamang tanglad na nakita ng tatay ko. Ang pagliwanag nito ay paghahayag lamang na may problemang dapat ayusin sa baryo. Subalit hindi ko sinuot sa aking leg ang medalyon, kundi iniikot yun sa aking braso at ginawang tila pulseras. Nang gabing yun, habang pinagpaplanuhan at pinaghahandaan ko ang dapat gawin para harapin ang aswang na mambabarang, ay nagsimula na rin kumilos ang mga taga-baryo na ginamot ni Tata Macario. Nagtataglay na sila ng sinabing tatak. Sila ang mga naging pasyente na napagaling sa sakit at ginamitan ng kapangyarihan sa pambabarang upang maging kampon at maging aswang. Pinagala niya sa baryo ang mga ito upang maghasik ng lagim at pumatay dahil yun ang magpapasaya sa kanilang pinuno. Kaya kinabukasan ay naging malaking balita ang tungkol sa mga naging biktima ng mga kampon ni Tata Macario. Wala pa rin silang kaalam-alam tungkol sa itinatagong lihim ng albularyo, kundi ako pa lamang ang nakakaalam ng tungkol sa bagay na yon. Kaya walang ibang kumikilos sapagkat hindi nila batid kung sino ba ang kanilang dapat gantian at tugisin. Magiging magulo kapag malalaman ng iba ang tungkol sa itim na kakayahan ng matandang albularyo. Maaaring gumawa pa siya ng ibang bagay na lalo lamang magiging dahilan upang maging komplikado ang sitwasyon. Kaya tama lamang na ako na lang muna ang nakakaalam upang malaya akong makakilos at magawa ko ang dapat kong gawin. Naghanda na ako kinabukasan. Hindi ko na dapat patagalin pa ang aking planong pagsugod sa lugar ni Tata Macario. Kailangan matapos na ang kanyang panlilinlang dahil tiyak may mga magpapagamot pa sa kanya at patuloy na gagamitin ang kanyang itim na karunungan para gawing kakaiba ang mga taong nagtitiwala sa kanyang kakayahan sa panggagamot. Dala ko ang medalyon na ipinulupot ko sa aking mga kamay. Bitbit ko rin ang palakol na siyang magagamit kong sandata. Handa na ako sa aking plano. Nakita ako ni Jessie na paalis ng sandaling yon. Saan po kayo pupunta, Tay? May aasikasuhin lang ako, anak. Ngayon niyo na po ba pupuntahan si Randy para iligtas siya? Hindi ko alam kung anong isasagot ko sa aking anak. Kung sasabihin ko ba ang totoo o magsisinungaling ako. Pero kailangan kong ipaalam sa kanya ang katotohanan at hindi na maglihim pa. Oo, anak. Gaya ng pangako ko sa iyo, ililigtas ko ang kaibigan mo. Sasama po ako sa inyo, Tay. Hindi na, anak. Ako nang bahala. Dito ka na lang sa bahay at bantayan mo ang Lola Donata mo. Pero Tay, gusto ko pong tulungan kayo para iligtas ang kaibigan ko. Anak, mas magiging mahirap kung kasama kita. Kaya maiwan ka na lang dito. Nagpupumilit man si Jessie na sumama, pero nagmatigas akong huwag na siyang isama pa dahil hindi ko rin alam kung ano ba ang mangyayari. Kaya nagtungo na ako sa lugar ni Tata Macario.
may mga pasyenteng naghihintay doon sa harap ng kanyang bahay. Subalit, ayon sa kanilang pag-uusap, ay wala na raw doon ang matandang albularyo. Hindi ako makapaniwala sa sinabi nilang wala na roon si Tata Macario. Kaya nakialam na ako at binuksan ko ang pinto ng kanyang bahay. Wala na nga roon ang kanyang mga gamit sa panggagamot. Makalat rin ang loob ng bahay. Anak ng putya. Nasaan na siya ngayon? Saan siya nagpunta? Isang malaking palaisipan yun kung saan naroon ng albularyo. Saka bakit ito umalis sa kanyang tirahan. Napaisip tuloy ako na di kaya nakatunog siya na may pupunta sa kanyang bahay para tugisin siya. Kung tama ang kutob ko, may malakas na pakiramdam ang albularyo. Minsan pa'y naalala ko ang ginawa ko nung nakaraang gabi na nagpunta ako sa bahay niya at nagmatsyag. Posibleng yun ang dahilan kung bakit umalis siya. Dahil nalaman niyang may nagmamatsyag sa kanya at may nakakaalam na ng kanyang lihim. Kaya umalis siya at lumipat na ng lugar. Nalungkot at nadismaya ako sa pangyayaring yun. Bigo ako sa aking plan dahil wala na sa bahay niya ang albularyong aswang. Malamang kasama nito si Randy, lalo lang malalagay sa panganib ang buhay ng bata. Kaya nang umuwi ako ay malungkot si Jessie sa aking dalang balita. Tay, nasa na po ngayon ang kaibigan ko? Hindi ko rin alam, anak. Pero huwag kang mag-alala. Gagawa ko ng paraan. Hindi ako titigil hanggat hindi natin nakikita ang kaibigan mo. Tay, huwag niyo pong pababayaan si Randy. Siya lang po ang tangi kong kaibigan na mabait. Oo, anak. Pangako, makakaligtas ang kaibigan mo. Kung saan man nagtatago si Tata Macario, tiyak na nasa lugar na hindi siya basta makikita. Dahil dodoblihin niya ang kanyang pag-iingat. Kung ang nais ko'y magtagumpay sa aking plano, ganun din siya. Gagawin niya ang lahat para wag mabigo sa kanyang mga plano. Bakit kailangan umalis pa po tayo doon sa tirahan niyo, Tata Macario? Dahil may nakakaalam na ng tungkol sa lihim ko. At hindi ako maaaring abutan doon. Dahil nararamdaman kong may masama siyang gagawin. At hindi ko papayagang mangyari yon. Ang mga kauri ko po, na nagtataglay na ng inyong tatak, ginawa na nila ang utos niyo. Abay dapat lang. Isa pa, hindi na nila mapipigilan pa ang kanilang sarili. Malapit na rin mangyari yun sa'yo, Randy. Ang pagkaaswang mo ay magiging buo na ng tuluyan. Kaya ikaw man ay hahanap na ng mabibiktima. Iinom ka na ng dugo ng tao at mas nasabik sa sariwang laman. Ayoko po! Ayoko po ng ganon! Ngayon na mangyayari yun. Magiging buo na ang pagiging aswang mo. Buong pagkatao mo na ang magbabago. Aray! Umiinit ang pakiramdam ko! At kumakapal ang balat ko na tinutubuan ng matitigas na balahibo! Magiging ganap ka ng aswang, Randy. At hindi mo na magagawang labanan ang tawag ng iyong katawan. Hindi mo na matatakasan ang aking tatak. Alam kong nagpapalakas si Tata Macario kasama ang mga kampon niyang nagtataglay ng kanyang tatak. Kung nasaan man sila, ay dapat ko nang malaman yun. Pero paano ko ba gagawin yun ngayong batid niya na may nagpaplano na laban sa kanya? Nag-isip ako ng paraan kung ano ang gagawin ko. Bigla ay nakaramdam ako ng bigat sa dibdib ko sa paraang pumasok sa utak ko. Natanong ko sa sarili ko kung kaya ko bang gawin ang bagay na yon. Kaya lamang, yun ang nakikita kong mabisang paraan para malaman ang kinaroroonan ni Tata Macario at paano ko matatapos ang kanyang kasamaan at ang tapusin na rin siya. Kinabukasan ay lumapit ako kay Jessie. Sinabi kong samahan niya ako sa aking lakad. Masaya na kagad na sumang-ayon ng anak ko. Kinabukasan, nag-aahanda na kami ng anak ko
nang makita kami ni Inang. Nagtataka siya na nagtanong. Kailangan bang kasama mo pa ang iyong anak, Garrido? Opo, Inang. Saka gusto po niya sumama sa akin eh. Alam mo ba itong gagawin mo? Nahihibang ka na ba? Wala akong binanggit kay Inang. Subalit tila nahuhulaan niya ang aking pinaplano. Ano ba sinasabi niyo, Inang? Oo nga po, Lola. Gusto lang po ni tatay na isama ako para matulungan ko rin po siya na hanapin po si Tata Macario at mailigtas po si Randy. Garrido, baka pagsisihan mo ang gagawin mong ito. Hindi ko po kayo naiintindihan, Inang. Kung ano-ano po sinasabi ninyo. Hindi ako isinilang kahapon lang. Ramdam ko ang binabalak mo. At maaaring makasama ito kay Jessie. Lola, hindi po ako pababayaan ni tatay. Apo, hindi mo alam ang mangyayari. Kaya maiwan ka na lang dito. Huwag ka na sumama sa tatay mo. Lola, gusto ko rin po sumama. Kaya okay lang po ako. Naiiyak na tumitig sa akin si Inang. Pero buo na ang desisyon ko. Isasama ko talaga ang anak kong si Jessie. Inang, alam kong sapat ang kakayahan ng medalyon na may mutya ng tanglad para magtagumpay ang aking plano. Kaya ang pakiusap ko na lang po sa inyo para matiyak ang kaligtasan namin ng anak ko ay sabayan ninyo ng inyong dasal. Yun na lang ang pakiusap ko. Gagawin ko ito hindi para sa katahimikan ng Baryo Mabolo, kundi para na rin sa kaligtasan natin sa mga darating na araw. Pagkatapos kong sabihin yon, ay hinawakan ko sa kanyang kamay ang aking anak at umalis na kami. Hindi na ako lumingon pa dahil ayokong makita ang pagluha ni Inang. Binagtas na namin ng aking anak ang daan patungo sa lugar na posibleng kinaroroonan ni Tata Macario at Randy. Nakarating kami sa gubat na may makakapal na halaman at matataas na pulo. Makulimlim ang lugar na yon, tila dapit hapon na. Sa lugar na yon, posibleng nagkukubli ang hanap namin ng anak ko. Tay, saan po kaya rito naroroon si Tata Macario at Randy? Hindi ko rin alam, anak, kung saan lugar dito. Pero natitiyak ko, nandito sila. Sana makita po agad dati si Randy para masabi ko naiwan niya na si Tata Macario at sumama na sa atin. Sana nga, anak. Sana nga. Nang mga pagkakataong yun, ay buo na sa isip ko ang aking plano. Yun ay gawing pain ang nag-iisa kong anak para makita ko si Tata Macario. Alam kong lumalakas na ang kapangyarihan ng grupo ni Tata Macario. Magiging mabango sa kanila ang isang batang kagaya ni Jessie. Matatakam sila sa sariwang dugo at laman, lalo na't nagsisimula ng mabuo sa katauhan ng mga nilalang na may tatak ng aswang ang pagkahumaling sa sariwang dugo at laman. Bagamat may pangamba sa puso ko, ay pilit kong pinapawi yun. Kundi binubuo ko sa utak ko na kaya kong magtagumpay sa misyon ko gamit ang aking anak. Hindi siya masasaktan at lalong hindi mapapahamak si Jessie sa aking gagawin. Yun ang paulit-ulit na isinisiksik ko sa aking isipan. Jessie, anak, pwede ba dumito ka muna? Nagugutom ako eh. Hahanap lang ako ng prutas na makakain natin. Huwag kang mag-alala. Babalikan kagad kita rito. Kailangan busog tayo at may lakas kapag humarap kay Tata Macario. Sige po, tay. Dito lang po ako. Kahit tiwala ako sa sarili ko, ay parang may bigik pa rin akong nararamdaman sa lalamunan at bumigat ang dibdib ko sa aking ginawa. Ginawa kong pain ang anak kong si Jessie. Nang makalayo na ako, ay hindi naman totoong hahanap ako ng pagkain, kundi nagkubli lang ako sa di kalayuan mula sa lugar na pinag-iwanan ko sa aking anak. Inihanda ko ang dala kong sandata at paulit-ulit akong umusal ng orasyon sa medalyong nakapulupot sa aking braso.
Maikli lang ang orasyon na ginagamit sa medalyon na may mutya ng tanlad. Hindi ko nakalimutan yun mula pa noong bata pa ako na narinig ko yun sa aking tatay. Isang saglit pa ay natanaw ko ang paggalaw ng mga halaman. Hindi nga ako nagkamali ng kutob. Nandun nga sa lugar na yon sina Tata Macario at Randy. Una kong natanaw si Randy na nagtataka nang makita si Jessie sa lugar na yon. Jessie, nandito ka sa gubat? Anong ginagawa mo rito? Kasama kong tatay ko, Randy. Salamat na lang at nakita kita. Matagal ka nang hinahanap ng mga magulang mo. Ikaw talaga ang sadya namin kaya nandito kami para iligtas ka at kunin ka kay Tata Macario. Kaya sumama ka na sa amin. Jessie, umalis ka na dito, pakiusap. Sabihan mo ang tatay mo. Hindi maaari, Randy. Ikaw ang kailangan sumama sa amin dahil mali ang taong sinamahan mo. Alam ko na rin ang tungkol sa nangyayari sa'yo. Pero may pag-asa pa. Baka may magbago pa. Basta lumayo ka na kay Tata Macario. Nakikiusap ako sa'yo, Jessie. Ikaw at ang tatay mo ang umalis na rito. Maniwala ka sa akin. Mula sa pinipwestuhan ko, nakita ko ang pagdating din ni Tata Macario. Pagapang akong lumapit sa kinaroroonan nila, nakahanda na ako sa anumang maaaring mangyari. Bakit mo kailangang paalisin ang kaibigan mo, Randy? Tata Macario, ano kasi? Hindi ba? Mas mainam na narito siya. Ayaw mo ba nun? Kaibigan mo pa ang siyang una mong matitikman. Mukhang malinamnam siya, hindi ba? Randy, anong sinasabi ni Tata Macario? Hindi mo naiintindihan ang sinasabi ni Randy. Ngayon, maiintindihan mo na bakit. Kaya manood ka. Tignan mong mabuti ang kaibigan mo. Dahil ito ang unang pagkakataon na makikita mo ang katotohanan sa pagkatao niya ngayon at kung paano kanya gagawing masarap na pagkain. Ayoko, Tata Macario. Kaibigan ko siya. Ayoko! Huh? Totoo nga sinabi ni tatay. Nagiging halimaw ka, Randy. Nagiging isa ka ng aswang. Napaurong ang anak ko na takot. Samantalang si Randy na naging aswang na ay pinipigilan ang sarili. Kahit nasa anyo na siya ng isang halimaw, ay umiiral pa rin sa kanya ang isipan ng isang tao na nagmamalasakit sa kanyang kaibigan. Napansin yun ni Tata Macario, kaya galit na sinigawan si Randy. Ano pang ginagawa mo, Randy? Sunggaban mo na ang kaibigan mo! Hindi! Ayoko! Ayoko! Gawin mo ang utos ko. Sundin mo ang tawag ng iyong sikmura. Malinamnam siya. Malasa kanyang dugo. Sunggaban mo na! Huwag, Randy. Maawa ka. Mag-best friend tayo, di ba? Hindi ko na kaya ang nakikita kong yun. Kaya mula sa aking pinagtataguan ay lumabas na ako para harapin si Tata Macario. Huwag mong ipagtulakang ipagawa kay Randy ang bagay na ayaw niya. Hayop ka! Ikaw? Sabi ko na nga ba? Ama ko. Ama ang hinala ko na ikaw ang siyang magiging pakialamero. Ngayon ay nandito ka na para pakialaman ako sa aking mga pinaplano. Dahil hindi ko hahayaang ipagpatuloy mo ang iyong kasamaan. Alam ko na pinagplanuhan mo lahat ng ito. Ang pagkatuyo ng tubig sa poso, ang pagkakaroon ng sakit sa mga taga-baryo, at ang mapandindang mong panggagamot. Lahat ng yun ay pakana mo. Ano bang pakialam mo kung lahat ng yun ay pakana ko? Dapat mong pagbayaran ang ginawa mong yun. Albularyong Diablo! Kahit ano pang itawag mo sa akin, wala akong pakialam. Pero hindi mo na ako mapipigilan sa mga plano ko. Ano pang hinihintay mo, Randy? Sunggaban mo na ang anak ng pakialamerong yan! Sundin mo ako! Wag, Randy. Kaibigan ka ni Jessie. Alam kong hindi mo kayang saktan ang kaibigan mo.
Hindi alam ni Randy ang gagawin niya ng pagkakataong yon. Nagtatalo sa isip niya ang utos ni Macario o susundin ang kanyang nararamdaman. Halimaw man siya, pero namamalagi pa rin ang damdamin niya bilang tao. Nasasabik siya sa dugo at sariwang laman, pero nadadaig yun ng sinasabi ng kanyang puso. Naaawa siya para sa kanyang kaibigan. Mahal niya ito. Lalo lang nagalit si Tata Macario sa hindi pagsunod ni Randy, kaya nagbago ang anyo ng matandang albularyo. Ganap nang lumitaw ang nakakakilabot nitong anyo. Kitang-kita namin ni Jessie ang nakakakilabot na itsura ng albularyo. Dahil sa takot ay nagsumiksik si Jessie sa mga halaman. Ako naman ay inihanda ko ang sarili ko at ang hawak kong armas para atakin ang aswang na si Tata Macario. Subalit bago ko pa sunggaban si Tata Macario, ay dumating ang iba pang aswang na kauri niya. Sila marahil ang ibang taga-baryo na naging aswang na rin dahil sa bisa ng panggagamot niya at paglipat ng kanyang pagiging aswang. Hindi ako nagpatakot sa mga aswang na dumating. Dinaluhong ko sila at iwinasiwas ko ang hawak kong palakol. Ang bawat aswang na tamaan ay napuputulan ng bahagi ng katawan o di kaya ay ulo. Hanggang sa maubos ang mga ito, naiwan na lamang ang aswang na si Tata Macario. Subalit bago ko pa siya sunggaban, ay nakita kong si Randy na ang umatake sa matanda. Silang dalawa ang nagpambuno. Hindi ko alam kung saan kumuha ng tapang si Randy para harapin ang nilalang na tinuturing niyang amo. Posibleng nangibabaw sa kanya ang kabutihan sa puso dahil na rin sa amin. Ayaw niyang tuluyang maging masama. Kaya lamang nakita kong dehado si Randy. Kailangan ko siyang tulungan. Pero nang lalapit na ako sa kanila, ay nakita kong tumilapon si Randy at pati hayang bumagsak sa damuhan. Maraming sugat ang kanyang katawan. Animal ka! Saksakan ka ng sama albularyong aswang! Ipapatikim ko sa iyo ang galit ng isang antingero! Sinugod ko ang matandang aswang at hinataw ko sa kanya ang hawak kong palakol. Tumatama ito sa kanyang katawan. Subalit napapansin kong hindi niya iniinda ang tama at sugat. Pero hindi ko pa rin siya tinigilan. Sa aking paghataw sa katawan ng aswang, gamit ang kamay kong may hawak na palakol, kung saan nakapulupot ang medalyon, ay bahagyang dumikit sa katawan niya ito at nakita ko ang kakaiba niyang reaksyon. Napaangil siya at nakita ko ang kakaibang sakit na naramdaman niya. Kaya agad kong sinundan ng isa pang pag-atake. Nang bumagsak siya, ay agad kong inalis sa aking braso ang nakapulupot na medalyon at inihagis ko yun sa aswang. Dumikit ang medalyon sa kanyang katawan. Nagwala at ipinilig-pilig niya ang kanyang katawan upang alisin ang medalyon dahil hindi niya kayang hawakan. Subalit tila magnet yon na lalong dumikit. Kasunod ay ang pag-usok ng buong katawan ng halimaw na biglang nagliyab at kinain na ng apoy. Hanggang sa ganap na itong matupok at naging itim na abo. Nawala ang apoy at naiwan ang medalyon na hindi naman nasunog at tila walang nangyari. Narinig kong sumigaw si Jessie. Napalingon ako at nakita ko na nakaluhod siya sa harap ni Randy na nag-aagaw buhay. Nagbalik na siya sa dati niyang anyo. Agad kong kinuha ang medalyon at nagmamadaling lumapit sa dalawa. Tay, tulungan po natin si Randy. Ayoko mamatay ang kaibigan ko. Susubukan kong gamitin sa kanya ang medalyon ko, anak. Ipinulupot ko sa braso ni Randy ang medalyon. Nagkikikisay ang bata at saglit pa'y tumahimik. Nagkatinginan kami ng anak ko.
Saka napahagulgol ng iyak si Jessie dahil inisip niyang wala na ang kaibigan niya. Pero saglit pa'y gumalaw ang daliri ni Randy. Hanggang buong kamay na ang gumalaw at dumilat ang mata. Nanlaki ang mga mata ng anak ko at napayakap sa kaibigan. Tay! Buhay siya! Buhay ang kaibigan ko! Randy! Isang malaking ngiti ang naging ganti ko sa aking anak. Humawak sa kamay ko si Randy at nagpasalamat. Alam kong sa nangyaring himala at pagpapagaling ng medalyon ay kasama ring napawi ang bisa ng kapangyarihan ni Tata Macario. Nakalag na rin sa kanya ang tatak ng pagiging aswang. Napatingala ako sa kalangitan. Alam kong nagtagumpay kami dahil na rin sa pakiusap ko kay Inang na ilapit sa may kapal ang aking magiging laban. Magkakasama na kaming naglakad at binagtas ang lugar papauwi. Sa pagbabalik namin sa aming mga bahay ay dala ang bagong pag-asa at baon ang kapayapaan para sa Baryo Mabolo. Tapos na ang dilim na dala ni Tata Macario. Hindi na mamamayani ang tatak na dala niya sa baryo. Tatak na dapat tuluyang alisin at huwag nang hayaang bumalik pa. Ang tatak ng kadiliman. Puno man ng iba't ibang hamon at pagsubok ang buhay natin. May mga suliranin na minsan mahirap lagpasan. Huwag lang tayong tumigil na lumaban at maging positibo sa buhay. Gaano man kadilim ang ating pinagdaraanan, laging may paraan upang tayo'y magtagumpay sa kahit na anong laban. Laging nariyan ng may kapal para sa atin ay tumulong at gumabay. Maraming salamat po sa walang sawang pakikinig at pagsuporta sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Huwag din po ninyong kalimutan na mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang mga kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Hanggang sa muli po at pagpalain kayong lahat ng Diyos na may kapal.